Hi mga kabs, ako si Kabus na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At sa video na ito mga kabs, pag-usapan natin ang tungkol sa mga interview ng housekeeping para sa ating mga kababayan na gustong mag-apply ng mga cleaner o housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Dahil alam naman natin mga kabs na ang interview ang pinakamahirap na parte ng ating buhay sa pag-apply ng trabaho at kailangan din natin ito maipasa mga kabs para tayo ay matanggap ng mga employer. At alam naman natin mga kabs na pagdating talaga sa mga English na mga tanungan ay kahit ako dati mga kabs kinakabahan talaga ako kung paano ito sagutin dahil ang pinag-aralan natin mga kabs ay hanggang high school lang naman tayo at hindi pa tayo fluent sa English. Kaya mga kabs, tapusin mo ang video hanggang dulo, baka isa sa mga tanong dito mga kabs ay ma-encounter mo kapag ikaw ay nag-apply ng housekeeping sa Pilipinas. Bago tayo mag-umpisa mga kabs, bibigyan ko kayo ng idea sa interview. Pag pumasok kayo sa pintuan mga kabs, ang unang gagawin nyo ay mag-greet kayo sa employer na nag-interview sa inyo mga kabs. Magsabi kayo na good morning sir. At pag pinaupo na kayo mga kabs, sabihin nyo naman sa employer, thank you sir. Narito mga kabs ang unang tanong, halimbawa ng employer mga kabs. Sabihin ng employer sa inyo mga kabs, tell me about yourself. Ang tell me about yourself mga kabs, ito ay tungkol sa iyong pagkatao at tungkol sa iyong pinag-aralan at tungkol sa mga previous mo na mga trabaho kung saan ka nag-a-apply, saan ka nanggaling. Bibigyan ko kayo ng example or idea mga kabs. Halimbawa mga kabs, sabihin mo sa employer na I'm Johnny Dagohoy, 26 years old. I'm study and graduated at Santa Maria Elementary School. My previous job was housekeeping in SM Mega Mall and I have 4 years experience about the housekeeping job. Yun ang mga highlights na sabihin mo sa mga employer mga kabs na mag-interview sa Pilipinas. At ito pang maidagdag ko sa inyo mga idea mga kabs, kapag kayo ini-interview, kailangan nakafocus lang kayo sa mukha ng employer, eye-to-eye contact mga kabs, at lagyan nyo ng kaunting action bawat salita nyo mga kabs. Para makadagdag mga kabs at makumbinsin nyo yung employer na seryoso kayo sa iyong pag-a-apply at sa iyong trabaho at napaliwanag nyo ng maayos. Kaya kailangan nyo ng kaunting action mga kabs para bumilib sa inyo yung employer mga kabs. Pangalawang tanong sa iyo mga kabs ng employer. What is the duties and responsibilities of a housekeeping? Ano daw yung mga duties and responsibilities ng housekeeping mga kabs? Yung duties, ibig sabihin nun yung mga tungkulin. Yung responsibilities, ibig sabihin nun, responsibilidad nating mga housekeeping mga kabs. So, anong responsibilidad natin mga kabs? Ito yung dusting, cleaning rooms, sanitizing, maintain the cleanliness of the area. Halimbawa mga kabs, na-assign ka sa isang lobby, i-maintain mo yung kalinisan mga kabs. Reporting damaged facilities. Yung halimbawa mga kabs, may nasirang lababo, may nasirang tiles, may nasirang bidet, may nasirang pusit sa area mo mga kabs. Kasama yan mga kabs sa ating tungkulin and responsibilities ang pag-report mga kabs. Yung mga nasira mga kabs, i-report mo yon sa mga supervisor at team leader mo mga kabs. Pangatlong tanong mga kabs sa'yo ng employer. Why do you choose housekeeping job? Bakit mo daw pinili ang housekeeping job? So tinatanong ka ngayon ng employer mga kabs kung bakit yun ang napili mong trabaho, bakit housekeeping. Sabihin mo sa employer mga kabs, itong napili kong trabaho dahil mahilig ako maglinis sa kusina ng bahay namin, mahilig ako maglinis sa kwarto ng bahay namin, mahilig ako maglinis sa bakuran namin. Sabihin mo sa employer mga kabs sa English, I choose housekeeping job because this is my passion. Mahilig ako maglinis, kaya I love housekeeping. Yan ang mga sagot mga kabs sa why you choose housekeeping job. Pang-apat na tanong mga kabs, halimbawa ng employer sa'yo. How you handle safety for the customer and guest? Paano mo daw masigurado ang kaligtasan ng mga customer at mga bisita? Para masigurado mo ang kaligtasan ng mga customer at bisita mga kabs, so anong gagawin mo? So ang gagawin mo dyan mga kabs, bago ka mag-umpisa ng trabaho, maglagay ka ng cushion board. Para ang mga customer, makita nila na may naglilinis doon mga kabs at hindi sila maaksidente or madisgrasya. So ganito ang sasabihin mo sa employer mga kabs, sagutin mo siya sa English. To ensure the safety of the guest and customer, I always use caution signboard before I start my work. Kasi mga kabs, alam mo naman sa trabaho, kailangan kaligtasan talaga ng mga customer at mga kliyente kapag sila ay bumisita sa isang
building o establishmento. Kaya tinatanong nila mga kabs kung paano pangangalagaan ang kaligtasan ng mga bisita at mga kliyente sa isang building kapag pumasok mga kabs. So panglimang tanong na tayo mga kabs. Sabihin sa'yo ng employer mga kabs, what are the equipment that used in housekeeping for cleaning? So ano itong mga equipment mga kabs na hinihingi ng employer na ginagamit natin sa paglilinis? So ito yung mga kabs na ginagamit natin na mga machine. So narito ang mga equipment mga kabs na dapat mong isagot sa employer. Scrubbing machine, vacuum machine, carpet shampoo machine, polishing machine. Yan ang mga dapat mong isagot sa employer mga kabs na hinihingi niya sa iyo na ano yung mga equipment na ginagamit ng mga housekeeping. So nandito na tayo mga kabs sa pang-anim na tanong. How you handle homesick? Paano mo daw i-handle ang homesick mga kabs kapag halimbawa mga kabs dito kayo nag-apply sa Saudi Arabia. Alam niyo naman Saudi Arabia mga kabs kapag kayo magtrabaho dito ay 2 taon ang kontrata dito mga kabs. Kaya tinatanong ng employer kung paano mo ba i-handle ang homesick mga kabs pag ikay na homesick na. So ang mga sagot dyan mga kabs, sabihin mo sa employer ay watching movie, dancing, singing, playing guitar. So yan ang sasagot mo sa employer mga kabs kung paano mo i-handle ang homesick. Kapag dito kay Saudi Arabia magtrabaho talagang minsan, hindi natin maiwasan ma-homesick tayo. So, kailangan marunong ka magdala sa iyong sarili mga kabs. Marunong ka kumanta, di magkanta-kanta ka, marunong ka sumayaw ka. Marami na yung mga uso TikTok na. Ikaw talaga nagdadala sa iyong sarili kung paano mo i-handle ang homesick. Pero i-manage natin mga kabs kung paano natin labanan ang homesick mga kabs kapag tayo ay nagtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia o sa malayong lugar o kahit saang bansa ka mga kabs. Nandito na tayo mga kabs sa pang-7 tanong. Sabihin ng employer sa iyo mga kabs, kung dito ka nag-apply sa Saudi Arabia o sa Dubai ba o saan ka nag-apply, why do you want to work Saudi Arabia? Bakit gusto mo daw magtrabaho dito sa Saudi Arabia? Anong purpose? So sabihin mo mga kabs, I want to work Saudi Arabia because of my family. I want to help my father and mother. I want to help my brother and sister. Yan ang pinakasimpleng sagot mga kabs. At sa tanong na ito mga kabs, bigyan mo naman ng ekspresyon na nagpaawa effect ka para kukunin ka talaga ni employer. Yan ang mga accounting technique dyan mga kabs. Gusto kong mag-abroad sa Saudi Arabia dahil gusto kong tulungan ang aking mga nanay at tatay. At mahirap lang kami kaya gusto kong makaahon sa kahirapan. Pag mga ganyang mga expression mga kabs, yung mga paawa effect mo, ay malay mo mga kabs, tanggapin ka ni employer, di ba? Dito na tayo mga kabs sa pang-8 tanong. Ito mga kabs, importante talaga to na masagot mo na maayos. Kasi na-encounter ko rin to mga kabs. Ang tanong ay ganito mga kabs. Why we should hire you? Bakit ka namin kukunin? Bakit ka namin tatanggapin? Bakit ka namin i-hire? So dito mga kabs sa tanong na to, kailangan ibenta mo yung sarili mo. Kumbaga, sabihin mo sa employer, kukunin niyo po ako dahil masipag ako, mapagkatiwalaan ako, hindi ako mareklamo sa trabaho, at hindi na ako kailangang utusan pa. Kung sa Tagalog, sabihin niyo gano'n. Pero sa English, you should hire me because I am a hard worker, team player, and I'm not a complaining person of any job that assigned to me. Hindi ako mareklamong tao pagdating sa trabaho na ina-assign sa akin. Yun ang sabihin niyo mga kabs sa employer. Itong mga tanong na ito mga kabs, importante ito mga kabs kapag ito'y na-encounter nyo sa mga employer na mag-interview sa Pilipinas. Kaya kailangan mga kabs, ibenta mo yung sarili mo para pumasa ka sa interview. Kahit hindi ka naman masipag, sabi mo masipag ako. Kahit hindi ka naman hardworking ka. Kahit hindi ka naman team player ka para matanggap ka talaga sa trabaho mga kabs. Yun ang pinakamagandang technique dyan mga kabs. So yan ang 8 tanong mga kabs na ginagawa natin at binigyan natin ng kahulugan at binigyan natin ng kaunting sagot. Sana maunawaan at maintindihan nyo at makatulong sa inyo mga kabs, lalo na sa ating mga baguhang gusto mag-apply ng housekeeping dyan sa Pilipinas, papunta dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saang bansa man kayo mag-apply mga kabs. At bago magtapos ang ating video mga kabs, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotify ka sunod ng mga video na aking gagawin at lalong ma-recommend tayo kay YouTube mga kabs. At maraming salamat sa iyo mga kabs, pagsubaybay at panonood hanggang dulo ng aking video. Ako si Kabos na Vlogger, maraming salamat sa iyong suporta at panonood.